Gandang araw po. Isa po ako sa mga fanatic na OFW ng inyong programa at nakikinig via YouTube. Isa sa mga favorite pastime namin ang pakikinig ng mga totoong kwento ng buhay ng inyong mga letter senders. Minsan kapag maraming ginagawa sa trabaho at walang time para manood sa YouTube, ay pinapakinggan namin ang mga replay sa inyong unofficial fan blog at sa YouTube. Hindi talaga nakukumpleto ang araw namin kapag hindi nakakapakinig ng inyong mga istorya. Anyway, naisip kong panahon na para ibahagi ang aking kwento. Gusto kong magbahagi ng kwento ko hindi para husgahan ng tao kundi para kapulutan ito ng aral. Ako po si Shelby, 39 years old, tubong Zamboanga City, at isang registered nurse dito sa Dubai. Ibabahagi kong kwento sa iyo ay nangyari maraming taon na rin ang lumipas. Nagtatrabaho pa kami ng asawa kong si June sa Libya noon. Pero sa kasamaang palad ay naipit kami sa kaguluhan doon dahil sa karamihan sa mga Libyans noon ay nagpoprotesta laban sa rehimen ng leader nilang si Gaddafi. Noong una, akala namin ay isolated case lang ang mga sunod-sunod na kaguluhan, pero nagkamali kami. Isang araw. Halika kayo dito, Shelby. Mika, dali. Panuorin niyo itong news. Tawag sa amin ng kadorm kong si Lay na kasalukuyang nanonood ng local news. Agad naman kaming lumapit para manood ng local news. Napanood namin na malaki na ang kaguluhan noon sa Libya para patalsikin ang diktador na si Gaddafi. Nakakatakot naman yan. Nako, kung sakaling lumala ang mga pag-aaklas na iyan, paano na tayo? Tanong sa amin ni Mika na nooy nag-aalala para sa aming seguridad. Hindi naman siguro tayo pababayaan ng gobyerno natin. Sabi ko na lamang, di bale makikibalita ako sa mga kababayan natin dito sa Benghazi. Aalamin ko sa kanila kung magpapadala bang gobyerno natin ng tulong sa atin o kung palilikasin na tayo ng Libya kapag nagpatuloy pang kaguluhang ito. Di ba Shelby, nasa Tripoli ang asawa at anak mo? Medyo mainit na kasi ang tensyon doon eh. Paalala sa akin ni Lay. Lalo naman akong kinabahan sa sinabing yon ng aking kaibigan. Oo nga eh, kaya nga madalas kong tawagan si June kung ayos lang sila ng anak ko. Alam nyo, gusto ko na nga silang puntahan sa Tripoli kaso hindi ko magawa kasi may obligasyon tayo sa ospital na pinagtatrabahuhan natin. Pero sa totoo lang, mga amiga, kahit na magkagulo dito sa Libya, hindi pa rin ako aalis. Malungkot na sabi ni Lay sa amin. Bakit naman? Nagtatakang tanong namin ni Mika sa kanya. Siyempre, ayokong mawala ng trabaho. Kung babalik tayo sa Pilipinas, tiyak na wala tayong aabutang trabaho doon. At kung mayroon man, hindi mapapantayan ang susweldohin natin doon ang susweldohin natin ngayon dito sa Libya. Sumang-ayon naman ako sa sinabi niya. Tama si Lay. At saka hindi naman siguro tayo mapapahamak sa Libya. Mareresolba rin ang kaguluhang ito at saka tutulong ang mga Amerikano sa pagbabalik ng seguridad sa Libya. Kaya huwag tayong mag-alala. Nako, sana lang maging maayos ang lahat. Sabi na lamang ni Mika. Natingin ko, hindi rin lilikas sa Libya dahil ayaw ding mawalan ng trabaho. Samantala, habang nanonood kami ng local news, ay biglang nag-ring ang cellphone ko at doon ay nakita kong tumatawag ang asawa ko. Hello, Shelby? Kamusta na kayo dyan? Nag-aalalang tanong sa akin ni June. Mabuti naman kami rito, mahal. Sagot ko habang nakafocus pa rin ang aking mata sa pinapanood kong news sa TV. Hindi pa ba malala ang kaguluhan dyan? Mabilis naman akong sumagot.
May mga nag-aalsa ng mga Libyans dito sa Benghazi pero isolated case pa lang naman. Ikaw, kamusta na kayo dyan ni Jimro? Nanonood kasi kami ng news dito. Lumalaki na raw ang kaguluhan dyan. Oo nga pero okay pa kami ng anak mo. Siya nga pala, nakatanggap kami ng balita dito mula sa Konsulado ng Pilipinas na magpapadala daw ng tulong ang gobyerno para mailikas daw ang mga Pinoy dito. Ang plano ililikas ang mga Pinoy patungo ng Tunisia. Ano, Shelby, sasama ka ba sa amin ng anak mo? Saglit akong natahimik noon. Inisip ko kung dapat na ba akong lumikas kahit mawalan ako ng trabaho o mag-decide na manatili na lamang noon sa Benghazi. June, baka hindi ako makasama sa inyo. May obligasyon pa kami dito sa ospital Mas mabuti siguro na mauna na muna kayo ni Jimro. Iyon ang naging desisyon ko. Nga pala, kailan daw magpapadala ng tulong ang gobyerno ng Tripoli? Balita ko sa darating na Biyernes daw, sagot sa akin ni June. Shelby, sigurado ka? O baka gusto mong puntahan ka pa namin dyan ng anak mo? Huwag na, June. Mauna na kayo. Huwag kayo mag-alala at susunod ako kung sakaling i-discharge kami ng ospital na pinagtatrabahuhan namin. Paniniguro ko naman sa kanya. Shelby, mag-ingat ka dyan ha. Huwag ka mag-alala at tatawagan ulit kita kung sakaling ililikas na kami dito. Paalala niya sa akin. Mag-ingat din kayo ni Jimro ha. Mahal na mahal ko kayo. Sabi ko na lamang noon sa aking asawa. Pagkatapos noon ay naputol na ang linya. Samantala pagkatapos ng tawag ay tiyempo namang dumating ang isa naming katrabaho na si Edison. Kamusta na kayo dyan sa dorm? Tanong niya sa amin. Nga pala, dumalaw ako para ibalita sa inyo na may darating na tulong mula sa gobyerno natin sa Tripoli. Inform pa niya. Mabuti naman kaming tatlo dito sa dorm. Oo, nasabi na sa akin ni June na magpapadala na ng tulong ang Pilipinas para ilikas ang mga Pinoy. Sabi ko sa kanya. Ang balita ko pa, magpapadala din ng Pilipinas ng contingent sa Misrata. Dagdag naman ni Edison. Dito sa Benghazi, magpapadala din ba? Concerned na tanong ni Lay kay Edison. Hindi nabanggit ang lugar natin Sagot naman niya. Nako, patay tayo dyan. Wika ni Mika, na may halong kaba at disappointment. Maski ako rin ay lalong kinabahan. Paano kung hindi magpadala ng contingent sa lugar namin? Siguradong maiipit kami sa gulo. Kahit pa magpadala man ang Pilipinas ng contingent dito para ilikas tayo, hindi rin naman tayo sasama, di ba? Wika ni Lay. Sumang-ayon na rin si Mika dahil na-realize niya na mas importanteng may trabaho kaysa wala. Oo, hindi tayo aalis dahil ayaw nating mawalan ng trabaho. Sabi pa niya. Kaya nga kung may ipit tayo sa kaguluhan, di maipit. Ganun talagang buhay. Pagtatapos pa ni Lay sa amin. Kahit na nagkakagulo na sa Libya noong mga panahong iyon, ay desidido kaming manatili doon dahil sa takot na mawalan kami ng trabaho kapag bumalik kami ng Pilipinas. Sa atin kasi pahirapan ng paghahanap ng trabaho bukod sa maliit ang sweldo. Di tulad dito sa Libya na malaki ang sweldo at kayang-kayang suportahan ang araw-araw naming gastusin. Kaya't kahit na manganib ang buhay namin, ay ayos lang kaistorya. Pero nagpatuloy ang kaguluhan noon sa Libya. Lumala ang tensyon sa pagitan ng mga rebelde at ng mga tauhan ni Gaddafi. Nagsimula ng ilikas ng iba't ibang bansa ang kanilang mamamayan na nasa Libya. Noong mga panahong iyon, inaamin ko, nakaramdam na ako ng kaba para sa seguridad namin, lalo na sa tuwing
may isinusugod ng mga sugatang pasyente sa ospital na aming pinagtatrabahuhan. Nanlumo talaga ako noon sa aking nasaksihan. Minsang naipit na rin ako noon sa giyera, nang minsang lusubin ng mga rebeldeng Muslim ang baryo namin sa Zamboanga. Ang hirap ng sitwasyon, kaya sobra akong nakaka-relate noon sa mga hinagpis na mga Libyans dahil unti-unting nauuwi na sa civil war ang kaguluhan sa kanilang bansa. Hindi ko rin makakalimutan noon yung isang Libyan patient na sinugod sa ospital namin. Nagre-request siya sa amin na patayin na lamang siya dahil namatay noon ang 4 niyang anak na pawang maliliit pa lamang. Hindi ko noon naitago ang emosyon ko at napaiyak ako noon habang tumatanggi sa kahilingan ng Libyan patient na iyon. Simula noon, lalo akong nag-alala para sa aking mag-ama na nasa Tripoli. May pagkakataong gusto ko nang mag-awol at pumunta na lang sa kabisera para samahan ng pamilya ko. Kahit pa mawala na ako ng trabaho o lisensya sa pagiging nurse. Pero sa huli, binagabag pa rin ako ng aking konsensya at nag-decide na manatili pa rin sa Benghazi para gampanan ang sinumpaan kong tungkulin. Samantala habang kasagsagan ng pagdagsa ng mga sugatang pasyente sa aming ospital, ay nag-vibrate ang phone ko sa aking bulsa. Kaya nag-decide akong mag-break muna saglit at tumungo ako sa medicine stock room para doon kausapin ang aking asawa sa kabilang linya. Hello June, naka-duty ako ngayon. Maraming sugatang pasyente ang sinusugod sa ospital namin. Inform ko sa aking asawa. Lilikas na kami ni Jimro. Hawak na kami ng Philippine contingent na maglilikas sa mga Pinoy dito sa Tripoli. Magandang balita sa akin noon ni June. Para naman akong nabunutan ng tinik sa sinabing yon ng asawa ko. Sa wakas ay makakahinga na ako ng maluwag. Nga pala, balita ko rin nasa Misrata na yung ibang bahagi ng contingent. Ano, Shelby, hindi pa ba kayo lilikas dyan? Dagdag ng asawa ko. Hindi pa eh. May obligasyon pa kami dito. Kayo na lang muna ng anak natin ang lumikas. Mag-ingat kayo ha. Ingatan mo si Jimro. Bilin ko pa sa kanya. Pagkatapos noon ay naputol na ang linya. At that point, nakaramdam na ako ng takot at inurong ko na yung sinabi ko noon na magpapaiwan ako. Dahil ayokong mawala ng trabaho. Naisip ko na mas mahalaga pa rin ang buhay ko at siguradong magdadalamhati ang aking mag-ama kapag may nangyaring masama sa akin dito. Kaya nag-decide na kami ng mga kasamahan kong Pinoy na lumikas na at sumama na sa naka-assign na Philippine contingent sa lugar namin. Pero sa kasamaang palad, hindi kami nakaabot ni Edison at naiwan kami noon sa Benghazi na disappointed. Paano na ngayon yan, Edison? Anong gagawin natin? Nag-aalalang tanong ko sa kanya. No choice tayo kundi tumawid ng Libyan-Egyptian border ng tayong dalawa lang. Sagot niya sa akin. Nanlumo ako dahil ang alam ko, malayo sa Egyptian border ang Benghazi. Hindi naman kami makakatawid ng Tunisia dahil nagsara na sila ng kanilang border noon. Labis ang pag-aalala ko noon. Nakadagdag yung kawalan ng cellphone signal sa Benghazi dahil sa civil war. Hindi ko tuloy matawagan ng mag-ama ko kung kumusta na sila. Kung nakatawid na ba sila ng ligtas sa Tunisian border at naglalayag na patungong Egypt. Nakakaasar naman. Ay nako, kapag tinamaan ka naman ng malas. Gigil na galit ko nung oras na yon. Kahit anong klaseng pagwawala ang gawin mo dyan, walang mangyayari.
Sita pa sa akin ni Edison. Sinasabi ko lang sa'yo na huwag kang high blood. Kung maiwan, di maiwan. Makakatawid din tayo papuntang Egypt kahit tayo lang dalawa. Dagdag na wika niya na tila natatawa pa sa nangyayari sa amin. Bakit parang tuwang-tuwa ka pa dyan? Hindi ka ba nag-aalala? Ako naman ang nanita sa kanya habang nagmamaneho si Edison. Balak na kasi naming lumabas ng Benghazi dahil wala nang rason para manatili pa kami doon. Hindi, kasi wala namang dapat na ipag-alala. Ikaw lang ang paranoid dyan, natatawang wika niya sa akin. Sino bang hindi kakabahan? Nagkakagulo na sa buong Libya at naiipit tayo sa gulo. Paalala ko noon sa kanya. Huwag ka mag-alala. Ligtas tayo. Hanggat nandito ako. Hindi tayo mapapahamak. Ako ang guardian angel mo. Paniniguro niya sa akin. Sus? Bakit? Si Superman ka ba? Kaya mo bang harangin yung mga bala? Hirit ko sa kanya. Medyo nainis ng kaunti si Edison sa pagiging nega ko. Ay, ewan ko sa'yo. Basta ako ang guardian angel, bodyguard, sundalo, kabalyerong magtatanggol sa'yo. At saka kung magsalita ka parang hindi ko napatunayan yan sa'yo dati Hindi na lang ako kumibo noon at sa halip ay binuksan ko na lang yung radyo sa sasakyan at nakinig ng balita. Pero dahil sa hindi na functioning ang mga radio stations noon sa buong Libya at puro dead air lang ang maririnig, nag-decide na lamang akong patayin ito. Shelby, may itatanong lang ako sa'yo. Kung ayos lang sa'yo. Maya-maya ay wika sa akin ni Edison. Ano ba yung itatanong mo sa akin ha? Curious kong tanong sa kanya. Kung sakaling hindi dumating sa buhay mo si June, papakasalan mo ba ako? Natigilan ako sa sinabing iyon ni June. Ang totoo niyan, kaistorya, bago dumating si June sa buhay ko, si Edison talagang unang lalaking minahal ko at pinangarap na mapangasawa. Kaso biglang naguluhan ang aking puso nang makilala ko si June. And the rest is history. Nasaktan ko ang puso ni Edison nang piliin ko si June kaysa sa kanya. Pero wala akong choice noon kundi ang sundin ng puso ko. Oo naman, boyfriend kita nung mga panahong yon kaya hindi malabong tayo magkatuluyan. Kaso dumating nga kasi si June sa buhay natin. At that time, sa kanya ko nabaling ang pagmamahal ko sa'yo. Pero ganun talaga. Ganun talaga ang pag-ibig. Sabi ko na lamang sa kanya. Kung hindi lang sana dumating si June, di sana asawa ko na ngayon ang babaeng mahal ko. Malungkot at tila disappointed na wika ni Edison habang nagmamaneho. Nagulat naman ako sa reaksyong iyon ng ex-boyfriend ko. Anong sabi mo, Edison? Hanggang ngayon pa rin ba hindi ka pa nakaka-move on sa nangyari sa naputol nating relasyon dati? Tanong ko sa kanya. Tatapatin na kita. Oo, Shelby. Hanggang ngayon kasi, hindi ko pa rin matanggap na iniwan mo ako para kay June. Pag-amin niya sa akin. Nagbuntong hininga muna ako bago sinagot si Edison. Di ba matagal na akong humingi ng tawad sa'yo sa panloloko namin ni June sa'yo dati? Akala ko ba napatawad mo na ako? Tanong ko sa kanya. Napatawad na kita noon, Shelby. Kaso aminin ko sa'yo, hanggang ngayon, ikaw pa rin ang mahal ko. Pagtatapat niya sa akin. Edison, I know sobra kang nasaktan sa paghiwalay natin dati. Pero hindi na maibabalik pang nakaraan. May asawa na ako at masaya na ako sa buhay ko. Ikaw rin, may pamilya ka na sa Pilipinas. Ang nakaraan na. Huwag na nating balikan pa. Kalimutan mo na yon.
pakiusap ko naman sa kanya nang sa ganoon maging maayos na ang kanyang buhay. Mahirap kalimutan yon, Shelby. At wala akong balak na burahin yun sa isipan ko. Giit naman niya sa akin. Simula noon ay hindi muna kami nagkibuan ni Edison. Wala din kasi akong ganang magsalita dahil naghahalo ang kaba, takot at konsensya sa puso at isipan ko. Oo, binabagabag ulit ako ng aking konsensya dahil sa ginawang pag-amin ni Edison na mahal pa rin niya ako. All these years, inakala kong okay na siya. Pero hindi pa pala. Labis akong naaawa sa kanya pero hindi ko naman pwedeng i-give up si June para lamang sa kanya. Mahal ko pa rin ang pamilya ko at hindi ko sila ipagpapalit sa kahit na kanino. Samantala, kaistorya, dahil sa naiwan kami ni Edison sa Philippine contingent na maglilikas sana sa amin sa Libya, ay napilitan kaming dalawa na pumunta na lamang ng Libyan-Egyptian border. Ilang araw din naming binaybay ang disyerto at sa bawat lugar na napupuntahan namin ay nakikita na namin ang epekto ng kaguluhan sa pagitan ng mga rebelde at puwersa ni Gaddafi. Noong mga panahong yon, alam namin ni Edison na mas lumala ang civil war sa bansang iyon. Ang sama lang dahil dalawa kaming naipit sa giyera. Nagpatuloy ang paglalakbay namin ni Edison patungong Egypt. Kahit na walang kasiguraduhan na makakarating kami ng Egypt ng ligtas, ay hindi pa rin ako nangamba dahil kasama ko noon si Edison. Pakiramdam ko, safe ako kapag kasama ko siya. Kung sa bagay, noong boyfriend ko pa siya, ay ilang beses na niyang pinatunayan sa akin ang pagiging maginoo at pagiging kabalyero niya. Pero kaistorya sa paglalakbay namin ni Edison, ay hindi namin maiwasang maalala ang aming nakaraan. Ang aming naputol na pag-iibigan na siyang nagpagulo ng aking damdamin. Samantala, sa ikatlong gabi ng paglalakbay namin ay may nangyaring hindi inaasahan. Grabe, nasa gitna tayo ng disyerto. Masyadong ironic ha? Kasi nasa bansa tayong sagana sa langis pero tayo naghihirap sa gas. Bakit naman kasi nakalimutan mong magpagasolina ng van natin eh? Ayan tuloy tumirik tayo. My gosh, we're in the middle of nowhere. Reklamo ko noon. Okay, kasalanan ko na. I'm sorry. Nagpagasolina naman ako bago tayo umalis ng Benghazi. Yun nga lang, 2 araw na tayong naglalakbay kaya mauubos talagang gasolina sa sasakyan natin. Wika naman ni Edison na nagsisisi din noon sa kapabayaang ginawa niya. Sa anong plano mo? Don't tell me natutunga nga lang tayo ngayong gabi. Sarkastikong tanong ko sa kanya. Definitely, tutunga nga lang tayo ngayong gabi. Alangan namang maglakad tayo ng 10 oras ng gabi sa disyerto. Bukod sa baka makasalubong tayo ng mga taong halang ang bituka, baka may mababangis pa na hayop sa paligid. Pananakot pa niya sa akin. Meron bang mabangis na hayop sa disyerto? Kinagat ko naman ang pananakot niya at aaminin kong labis talaga akong nag-alala. Oo naman. Kahit disyerto, hindi mawawala ng mababangis na hayop. Buti fully loaded ang baril ko at saka marami akong dalang flashlight. Inform niya sa akin. Nagulat naman ako sa hawak niyang baril. Saan mo naman nakuha yung baril, Edison? Matagal na kaya sa akin tong baril. Regalo to sa akin ng kaibigan kong Libya noong birthday ko noong 1 taon. Pang self-defense daw. Sagot naman niya sa akin. Magpapalipas muna tayo ng gabi dito sa loob ng van. Tapos bukas, mag-aabang tayo sa labas at baka may dumaang sasakyan dito sa lugar natin. Makikiangkas tayo. Skeptical akong tumingin sa kanya.
Sigurado ka ba? Sa pupuntahan natin, Edison? Baka kasi lakbay tayo ng lakbay pero hindi natin alam ang dinaraanan natin. Baka imbis na Egyptian border ang mapuntahan natin mapadpad tayo sa dulo ng disyerto. Huwag kang mag-alala. Alam ko ang dadaanan natin. Hindi tayo maliligaw. Assurance niya sa akin. Pagkatapos noon ay napahinga na lamang ako ng malalim. Pagkatapos ay kumalam na ang aking sikmura. Narinig naman yun ni Edison at binigyan niya ako ng tinapay at mineral water para makakain ako. Sabihin mo sa akin kapag gutom ka pa. Marami akong biniling mga tinapay kahapon doon sa tindahan na nadaanan natin. Buti pinagbentahan pa tayo. Wika naman niya. Samantala, nanaig na ang katahimikan sa aming dalawa at nag-focus na lamang ako sa pagkain. Pero nang muli akong mapasulyap sa kanya, nagulat ako dahil kanina pa pala niya ako pinagmamasdan. Shelby, wika ni Edison sa akin. Oh, bakit ganyan ka makatitig? Tanong ko sa kanya na medyo naaasiwa. Ang ganda mo kasi Hindi pa rin kasi nagbagong hitsura mo simula ng girlfriend pa kita. Puri niya sa akin. Hindi ko alam pero kutob ko na nag-blush ako sa papuring natanggap ko mula sa kanya. Ikaw ha, Edison. Ayan ka na naman. Hay nako, kumain ka na ba? Baka nagugutom ka lang. Natatawang wika ako na lang sa kanya. Ang swerte talaga ni June sa'yo, no? Maya-maya ay wika niya sa akin, ngunit bakas ko sa kanya ang labis na panghihinayang. Shelby, maaring pinakasalan ko si Mila. Pero ikaw pa rin ang mahal ko. Hindi ko alam kung bakit. Hindi ko alam kung bakit ganito ang nararamdaman ko sa'yo despite na niloko niyo ako ni June. Malungkot niyang wika sa akin. Pero sa hindi malamang kadahilanan, bigla akong inilapit kay Edison ang aking mga labi. At sinubukan ko siyang halikan. Nakatanggap naman ako ng response mula kay Edison. Ibinigay niya sa akin ang halik na hinding-hindi ko noon makakalimutan. Dahil na rin sa bugso ng damdamin, ginawa namin ni Edison ang hindi dapat gawin. Nakalimutan namin na may kanya-kanya kaming pamilya at isang pagtataksil ang aming nagawa. Pero noong gabing iyon ay baliwala iyon sa amin. Ang nasa isip lang namin noon ay ilabas ang init ng aming naputol na pagmamahalan. Pero inaamin ko, kaistorya, na sobra kaming nakaramdam ng guilt ni Edison sa ginawa naming pagtataksil. Simula noon ay humingi kami ng tawad sa isa't isa at hindi na muna nag-usap pa. Samantala, maswerte kami dahil may napadaang isang van sa lugar namin at agad kaming humingi ng tulong. Doon nakilala namin ang isang Pinoy na palikas na rin ng Libya at papunta sa parehong destinasyon namin. Agad kaming nakiangkas at nagpatuloy sa paglalakbay patungong Egypt. Ang kaso, kaistorya, isang pangyayari ang hindi inaasahang naganap sa aming tatlo. Naipit kami noon sa girian sa pagitan ng mga rebelde at mga sundalong Libyans. Naulan na ng bala ang sasakyan namin, pero sa awa ng Diyos ay wala namang namatay. Bagamat natamaan noon ng bala si Edison sa braso, isinugod namin siya kinalaunan sa ospital na malapit sa bayan ng Darna na bahagi pa rin ng Libya. Kaistorya, halos maihi ako sa sobrang takot dahil sa nangyari sa aming tatlo. Nagpapasalamat kami at walang namatay sa amin. Pero sugatan si Edison. Swerte lang niya
at hindi bala ang nakasugat sa kanya, kundi mga salaming nabasag lang. Pagkatapos ng putukan, ay agad na may sumaklolo sa aming mga rebelde at sinugod kami sa pinakamalapit na pagamutan. At doon ay nakahinga kami ng maluwag. Isang araw habang nasa ospital, "Salamat sa Diyos at ligtas ka na," sabi ko kay Edison nang malaman kong ayos at ligtas na siya. Isa lang ang ibig sabihin nun, hindi ko pa talaga oras. Mabubuhay pa talaga ako. Ikaw, Shelby, kumusta ng pakiramdam mo? Siya naman ang nagtanong sa akin. Medyo masama ang pakiramdam ko ngayon eh. Sagot ko naman sa kanya. Masabi pala sa akin ni Nonong na sasabay siya sa mga foreigners na tatawid ng Egyptian border. Sumabay ka na sa kanila. Wika niya sa akin. Pero paano ka? Nag-aalalang tanong ko sa kanya. Alangan namang iwanan kita sa ganyang kalagayan mo. Huwag mo na akong intindihin, Shelby. Ang importante, makatawid ka na ng border. Kaya ko ng sarili ko, paniniguro naman sa akin ni Edison. Naisip ko ang pamilya ko, sina June at Jimro. Siguradong naghihintay sila sa akin sa Egypt. At nakita ko naman kay Edison na kaya na niyang mag-isa. At napapayag na rin ako. Kaistorya, sumama ako noon sa isang grupo ng mga Pranses papuntang Egypt. Hindi nagtagal ay nagkita ulit kami ni June nang makarating ako sa Philippine Consulate sa Egypt. Sinalubong niya ako ng buong saya. Habang ako naman ay malungkot at masama ang pakiramdam. Lumipas ang 2 buwan. Nagulat na lamang ako sa aking natuklasan. Buntis ako, kaistorya. Nakaramdam ako noon ng kaba at panghihilakbot. Alam ko kasing hindi si June ang nakabuntis sa akin. Dahil na rin sa vasectomy niya 2 years ago. At mabilis kong kinumpute sa utak ko kung kailan ako nabuntis. Lumabas nga na nagbunga pala yung pagsisiping namin ni Edison noong nasa 3 araw kami ng paglalakbay patungong Egypt. Hindi ko naman makuhang magsinungaling sa asawa ko. Kaya pinagtapat ko sa kanya ang lahat. As expected, nagalit sa akin si June. Ako, tinanggap ko na lamang ang bawat masasakit na salitang binitawan niya sa akin. Doon ay naghiwalay kaming mag-asawa. Kaistorya, sising-sisi ako sa ginawa ko. Pero alam kong huli na ang lahat. Hindi naglaon ay nakabalik ako ng Pilipinas. Lumobo na ang aking tiyan. Bagamat nagsasama pa rin kami ni June, ay wala kaming kibuan at batian. Nang manganak ako ay tuluyan niya akong iniwan at sumama sa ibang babae. Iyak ako ng iyak noon, kaistorya. Hindi ko naman masisisi si June sapagkat ako naman ang unang nagkamali. Pinalaki ko pong mag-isa ang anak ko. Samantala, muling nagkita kami ni Edison. Doon ay nabalitaan kong nakipaghiwalay na siya sa kanyang asawa at nasa pangangalaga ng nanay niya ang 3 niyang anak. Doon ay muling nanumbalik ang pagmamahala namin sa isa't isa. At heto nga po, kaistorya. Sabay kaming pumunta ni Edison ng Dubai para magtrabaho. Maraming taon na ang lumipas. Heto na kami ngayon. Masaya na kami ni Edison sa buhay namin dito. Araw-araw ay tumitindi ang aming pagmamahalan. Alam ko, kaistorya, marami sa listeners mo ang magsisitaasan ng kilay dahil mali ang ginawa namin ni Edison. Pero para sa aming dalawa, tama ang ginawa namin. Nagmamahalan kami at walang masama doon. Kung nagkamali kami noong una, ay naituwid na namin iyon.
tanggap na ng dati naming mga asawa ang relasyon namin ni Edison. At maski sila, ayos na rin sa kanila ang lahat. Hanggang dito na lamang ang sulat ko sa iyo, kaistorya. Sana mapili mo itong i-upload sa iyong YouTube channel. Lubos na nagpapasalamat. Shelvie. Maraming salamat, Shelvie, sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Nalulungkot lang kami na nasirang iyong pamilya sa isang pagkakamali. Pero hindi ka rin namin masisisi. Lalo na kung may natitira ka pang pagmamahal noon kay Edison. Oo, Shelvie, nagawa mo yon kasi deep inside ay mas mahal mo pa rin siya kaysa sa asawa mong si June. Hindi ka magpapadala sa tukso kung talagang mahal mo ang asawa mo. Anyway, mukhang tama naman kami kasi kayo ni Edison ang nagkatuluyan sa huli. Mga kaistorya, mahirap talagang labanan ng tukso lalo na kung mahal mo pa rin siya. Kaya kung naguguluhan ka sa iyong nararamdaman, mas mainam siguro na ikaw na lang ang umiwas. Although sa kaso ni Shelvie, mahihirapan siyang umiwas kay Edison dahil naipit sila noon sa gera sa Libya. Ganun pa man, ang mabisang pag-iwas sa tukso ay ang pag-iwas dito. Pangalawa, matuto kang kontrolin ang iyong sarili. Pag-isipan mong mabuti kung kailan mo dapat ilabas o itago ang iyong emosyon. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Alicia. 45 years old, nakatira dito sa Maynila. Lumaki ako sa simpleng buhay at 5 kaming magkakapatid tapos ako pa ang bunso. Hindi na ako nakatungtong sa college kasi nang mamatay ang tatay namin ay nahirapan na si nanay na pag-aralin kaming magkakapatid. Sa totoo lang, medyo sumapa nga ang loob ko noon dahil 4th year high school na ako at excited akong mag-college. Sinabi ko pa kay nanay noon na gusto ko talagang makapag-aral ng kolehiyo. Pero ang sabi niya ay hindi niya talaga kakayanin lalo na. At may kuya ko na may anak na tapos sa bahay namin nakatira. Nainis ako kasi sa halip na tulungan niya akong maabot ang pangarap ko na makapagtapos ng pag-aaral ay inuna niya ang pasaway kong kapatid. Humingi naman ng pasensya sa akin si nanay at sinabi niya na gusto niya rin naman akong makapagtapos ng pag-aaral. Sadyang naipit lang daw ang pamilya namin sa mabigat na sitwasyon. Pero hindi ko kaagad natanggap ang dahilan niya na yon at medyo nagrebelde pa ako. Hanggang sasabihin ni nanay, nagagawa siya ng paraan, Papa Dudut, para makakuha siya ng pang-enroll ko sa college. Papa Dudut, umalis si nanay ng bahay isang gabi para puntahan ang tita ko at utangan ng pera para sa enrollment ko sa college. Pero hindi na siya nakabalik pa noon dahil na-hold up siya habang nagbiyahe pa uwi sa bahay. Sabi ng pulis na nilaban daw si nanay sa hold upper at ayaw ibigay ang pera kaya ito nabaril. Sobrang laki ng pagsisisi ko noon at galit sa sarili ko. Pakiramdam ko nang dahil sa akin ay namatay ang nanay ko. Kaya naman nang dahil doon ay nagkahiwa-hiwalay na kaming magkakapatid at napunta ako sa pangangalaga ng isang masungit na tita. Hindi niya ako pinag-aral ng college at pinagtrabaho na lamang sa isang karinderya na malapit sa amin. Tiniis ko na lamang yon at ang nasa isip ko ay ayos na yon basta may maayos akong tirahan at pagkain sa pang-araw-araw. Doon ko na rin nakilala si Dexter, Papa Dudut. Isa siyang tricycle driver na madalas na kumakain sa pinagtatrabahuhan ko na karinderya. Nagapalagayan kami ng loob at hindi nagtagal ay naging magkasintahan. 21 years old ako nang sumama ako sa kanya para makipag-live-in noon. Pagpasensyahan mo na tong bahay ko, wika ni Dexter nang makapasok kami sa bahay. Ayos lang, ang laki nga ng bahay na ito walang second floor. Pero maluwag ang sala at kusina. Magkano ang upa mo dito? Pag-uusisa ko.
Bahay ko talaga to. Minana ko pa sa mga magulang ko. Tugon naman niya. Ayos pala kung ganun. Hindi na natin kailangang isipin ng pagbabayad sa upa. Ang wika ko naman. Papadudot, 1 taon na kaming nagsasama sa bahay ni Dexter nang mag-decide kaming magpakasal sa isang ginanap na kasalang bayan sa aming lugar. Hindi ko naman pinagsisihan yon dahil naging napakabuting asawa sa akin ni Dexter. Lahat ng pangangailangan ko ay ibinibigay niya, lalo na nga nang magdalang tao na ako sa magiging unang anak namin. Dahan-dahan lang po sa pag-upo dito sa may sofa, pag-alalay sa akin ni Dexter noon. Kakauwi lang namin sa bahay at kakatapos ko lamang magpa-check up. Ang sabi ng doktor ay medyo masela ng pagbubuntis ko, kaya kailangan na maging maingat ako sa katawan ko. 1 buwan na lang at manganganak na ako, ang wika ko. At sobrang excited na talaga akong mayakap ang magiging baby natin. Sa wakas ay matatawag na rin tayo na isang tunay na pamilya, ang sabi pa ni Dexter. Salamat sa pagbibigay ng lahat ng pangangailangan ko, Dexter. Kahit alam ko na pagod ka na sa pagtatrabaho at pamamasada sa tricycle, hindi ako kailanman nakarinig ng kahit na anong reklamo mula sa iyo, sabi ko. Bakit naman ako magreklamo, responsibilidad ko ang bagay na ito. Ginagawa ko lang ang tungkulin ko bilang padre de pamilya ng bahay na ito, ang sabi niya. Medyo nahihiya lang kasi ako na hindi ako nakakatulong sa mga gastusin dito sa bahay. Lahat na lang ay ikaw ang gumagawa ng paraan. Dapat 2 tayong nagtutulungan pagdating sa pera. Kaya lang dahil masela ng pagbubuntis ko, hindi tuloy ako makapagtrabaho. Malungkot na sabi ko. Huwag kang mahiya, Alicia. Kasi alam ko naman na ginagawa mo lang yon para sa kapakanan ng anak natin. Ako rin naman na nagsabi sa iyo na huminto na sa pagtatrabaho, hindi ba? Kaya huwag kang mag-guilty. Ang mahalaga ngayon, masigurado natin na ligtas at malusog mong maisisilang ang anak natin, ang sabi pa ni Dexter. Papadudot, nakikita ko noon si Tatay Dexter, isang masipag, mabait at mapagmahal na asawa. Maswerte ako na nakilala ko siya at naging asawa dahil napaka-responsable niyang tao. Nasa 4 na buwan ang pagbubuntis ko noon nang sabihin ng doktor na masela ng pagbubuntis ko. At kailangan namin mag-triple ingat, lalo na ako sa katawan ko. Mahina raw kasi ang kapit ng bata sa sinapupunan ko at anumang oras ay pwede itong bumitaw at makunan. Kaya naman nag-decide si Dexter na pahintuin na ako sa pagtatrabaho ko sa karinderya. Ayoko talaga noong una dahil hindi ako sanay na walang ginagawa sa bahay. Pero sa huli, pumayag na rin ako para sa kapakanan ng magiging baby namin. May 1 beses kasi na dinugo ako at akala ko talaga ay mawawala na si baby sa amin. Pero ang sabi ng doktor ay naging maayos at makapit pa rin si baby sa sinapupunan ko. Halos si Dexter na rin ang nag-asikaso sa mga gawaing bahay. Sanay naman daw siya, lalo na at matagal na siyang nagsusolo sa buhay bago niya ako nakilala. Siya ang naglalaba, nagluluto at naglilinis ng bahay. At ni 1 beses, hindi ko narinig na nagreklamo siya noon. Papadudot, na isilang ko ang isang malusog na bata at pinangalanan naming Joanne. Sobrang saya naming mag-asawa noon dahil sa wakas ay kumpleto na kami na isang pamilya. Hindi kami makapaniwala na makabubuo talaga kami bilang isang pamilya. Pareho kami nagsumikap ni Dexter para maibigay ang pangangailangan ng aming anak na si Joanne. Nananahi ako ng basahan noon at nilalako ko sa labas. Mabuti na lang may kakilala si Dexter na palaging kumukuha ng maramihang basahan. Kaya naman naging mabenta talaga ang maliit na negosyo ko. Ginabi ka yata ngayon. Wika ko nang mapagbuksan ko ng pinto ang asawa ko. Oo, sayang kasi kung hindi ko sasagarin ang biyahe ngayon. Fiesta sa bayan kaya maraming pasahero.
Tugon naman niya. Tumuloy na kami sa kusina at pinaghain ko siya ng pagkain. Napansin ko ang paghawak niya sa batok niya. Masakit na naman ang batok mo? Tanong ko sa kanya. Tumango siya habang medyo nakakunot ang kanyang noo. Sabi ko naman sa iyo na huwag mo masyadong pinapagod ang sarili mo. Baka mamaya kung ano na yan. Mabuti pa ay samahan na kita magpa-check up bukas. Suhestyon ko. Hindi na, ayos lang ako. Tanggi niya. Kailangan nating malaman kung bakit panay ang pananakit ng ulo mo at ng batok mo, ang sabi ko. Pero may kailangan pa tayong bilhin na gamot para kay Joanne. Kagagaling lang niya mula sa dengue at hindi natin pwedeng hayaan na humina ang resistensya niya, sabi pa ng asawa ko. Hindi rin naman natin pwedeng hayaan na may sumasakit sa iyo tapos hindi natin alam kung ano yan. Basta magpa-check up tayo bukas. Wika ko pa. Papadudot kahit na anong pilit ko kay Dexter, hindi siya pumayag na magpa-check up kami. Ang sabi niya mas kailangan ni Joanne ng pera para sa mga vitamins niya. 3 years old na kasi si Joanne nang madengue siya. Buntik pa nga siyang mag-agaw buhay dahil hindi naman namin alam na dengue na pala ang sakit na dumapo sa kanya. Akala namin ay simpleng lagnat lamang yon. Mabuti na lamang at nag-decide kaming dalhin siya sa ospital nang mapansin naming pabalik-balik na ang lagnat niya at pananamlay. Malaki din ang nagastos namin para sa ilang araw na pagkaka-confine niya noon. Nagalaw namin ang ipon namin dahil sa taas ng hospital bill at presyo ng mga gamot na kailangang inumin ng anak namin. Pero ayos lang naman sa amin yon kasi ang mahalaga, nailigtas ang buhay ni Joanne. Sobrang laki ng pasasalamat namin dahil akala ko talaga ay mawawala na siya sa amin. Hindi ko yata kakayanin na mawala ang anak ko. Sa kanya na kasi umikot ang mundo namin mag-asawa. Siya na ang ginawa namin direksyon ng aming buhay. Kaya hindi namin kayang mawala siya sa buhay namin. Papadudod si Joanne ang sentro ng buhay namin mag-asawa pero bakit ganun? Bakit kailangan kong maranasan na mawala ng mahal sa buhay? Isang linggo pagkatapos ng pag-uusap namin na yon, ni Dexter ay bigla niya na lamang akong iniwanan. Dahil hindi na siya nagising pa noon. Mataas na ang sikat ng araw, nakapagluto na ako ng almusal para sa aming tatlo ni Dexter at Joanne. Nagtataka ako na hindi pa lumalabas ng kwarto namin si Dexter. Kaya naman nag-decide na akong puntahan at gisingin siya. Ilang gising, tampal at yugyog ang ginawa ko sa kanya bago ko napagtanto na hindi na pala siya humihinga. Cardiac arrest. Yan ang sabi ng doktor na dahilan ng pagkamatay ni Dexter. Sobrang bigat at sakit para sa akin ang pangyayaring yon. Hindi ko alam kung paano ako magsisimula ulit nang hindi nakasama ang asawa ko. Mabuti na lamang at naging karamay ko ang kaibigan kong si Nora. Papadudot pagkatapos mailibing ni Dexter ay nagdoble kayod ako sa pagtatrabaho. Nalaman ko rin noon na may ipon pala siya sa bangko na hindi niya sinasabi sa akin. Ang note niya sa bank account na yon ay para raw sa 10th anniversary namin. Naiyak ako kasi talagang inisip niya ang sorpresang yon. Wala akong ka-idea-idea na pinaghahandaan niya pala ang 10th anniversary namin. Winidraw ko ang pera na yon, papadudot, at ginamit kong puhunan para makapagtayo ako ng munting negosyo. Nagtayo ako ng tindahan ng iba't ibang klase ng basahan, kurtina at mga punda ng unan. Akala ko'y hindi ko kakayanin ang pangatawanan ng negosyo na yon, pero yon ang nakapagpaaral sa anak kong si Joanne. Nora, ito na yung mga kurtina na pinatahi mo. Isusunod ko na lang yung mga punda sa ibang araw. Wika ko nang may abot ko sa kanya ang mga pinatahi niya. May restaurant kasi ang isang tita niya kaya madalas na sa akin nagpapatahi ang mga ito. Hindi mo naman kailangan madaliin lahat yan, Alicia. Magpahinga ka kahit konti kasi baka mamaya ikaw naman ang magkasakit, ang sabi naman ni Nora.
Kaya kong alagaan ang sarili ko, saka malapit na rin kasi ang enrollment kaya kailangan ko ng pag-ipunan ng panggastos para sa pag-aaral ni Joanne, ang sabi ko. Oo nga pala, pasukan na ulit. Hindi ko pa nga na ibibili ng mga gamit sa school ang dalawang anak ko, ang sabi niya. Ako rin kaya, nagtatrabaho ko na mabuti para maibigay ang pangangailangan ni Joanne. Ayaw ko kasi na magkulang ako sa kanya bilang nanay niya, kwento ko. Pero wag mo rin kakalimutan na bigyan ng pahinga ang katawan mo. Lalo na at mag-isa lamang ikaw na nagtataguyod sa kanya. Alicia, tandaan mo na hindi ka pwedeng magkasakit. Hindi ka pwedeng mawala sa tabi ng anak mo. Paalala niya sa akin. Oo Nora, alam ko at tatandaan ko yan. Hanggat kaya ko, gusto ko lang na mapunan talaga ang lahat ng pangangailangan ni Joanne dahil ako na lang ang pwedeng magbigay sa kanya noon. Ayaw ko lang din na dumating ang araw na mahirapan siya dahil hindi ko pinaghandaan ang lahat lalo na pagdating sa pag-aaral niya. Kailangan na makita niya na ginagampanan ko ang responsibilidad ko bilang nanay niya. Wika ko. Yun talaga ang gusto kong gawin noon, Papa Dudut. Mapunan lahat ng pangangailangan ng anak ko. Sumama kasi ang loob ko sa mga magulang ko dati, hindi ba? At ayoko na mangyari yon sa amin ng anak ko. Kaya pilit ko na pinaghahandaan lahat ng pangangailangan niya. Congratulations anak! Sa wakas ay graduate ka na rin ng high school. Masayang bati ko kay Joanne. Thank you mama. Mahigpit na pagyakap niya sa akin. Nakaka-proud kasi ikaw ang salutatorya ng buong klase niyo. Wika ko. At ginawa ko po yun para sa inyo mama. Sayang lang at wala dito si papa. Hindi niya nakita yung pagsusumikap ko sa pag-aaral para maging salutatoryan. Malungkot na sabi ng anak ko. Joanne, kahit nasaan man ang papa mo ngayon, sigurado ako na sobrang proud siya sa mga narating mo. Sobrang proud siya sa lahat ng achievement mo. Tugon ko sa kanya. Papa Dudut, maswerte ako sa anak kong si Joanne kasi kahit kailan ay hindi niya ako binigyan ng sakit ng ulo. Napaka-masunurin niyang bata at naiinggit nga sa akin si Nora dahil may pagkapasaway ang dalawang anak niya. Samantalang si Joanne ay walang ibang gustong gawin noon kung hindi ang mag-aral. Gusto niya raw na masuklian ang lahat ng pagsusumikap na ginagawa ko para mapagtapos siya ng pag-aaral. Bukod kasi sa mga tinatahi at tinitinda ko ay dumating ako sa point na kailangan kong tumanggap ng labada para lamang makaipon ng pera noong ma-hospital si Joanne dahil sa kanyang appendicitis. Kinailangan ko ng malaking halaga para maoperahan siya. Mabuti na lang talaga at mabait ang Diyos at hindi niya hinayaan na may mangyaring masama sa anak ko. Papadudo Tourism ang kurso na kinuha ni Joanne nang mag-college siya. Nakakatuwa kasi may academic scholarship din siya noon kaya 50% lang ang tuition niya na kailangan kong bayaran. Wala na akong masyadong naging problema sa kanya noon hanggang sa may ipakilala siya sa akin na manliligaw. Third year college nang sabihin ni Joanne na may nanliligaw sa kanya na schoolmate niya. Dinala niya pa yon sa bahay at ipinakilala sa akin. Gwapo ang binatang si Joey, matangkad, maputi at magalang makipag-usap sa akin. Nang makali siya sa bahay namin pagkatapos ng hapunan ay nilapitan ako ni Joanne. Mama, galit po ba kayo sa akin? Tanong ni Joanne habang nagliligpit ako. Bakit naman ako magagalit? Tanong ko rin. Kasi pinakilala ko po sa inyo si Joey, wika niya. Ngumiti naman ako bago pinagmasdan ang mukha ng anak ko. Maganda siya at sigurado ako na hindi lang si Joey ang nanliligaw sa kanya. Ramdam ko na kaya niya ay pinakilala sa akin si Joey kasi nagugustuhan niya na ito. Bagay na hindi ko naman basta kaya at pwedeng pigilan. Ayoko kasi na magrebelde ang anak ko. Isa pa ay gusto ko na makilala ang mga taong pumapasok sa mundo niya. Hindi ako galit. Natutuwa nga ako na ipinakilala mo siya sa akin. Isa pa ay may tiwala ako sa iyo anak. Alam ko na hindi ka gagawa ng desisyon na pwedeng ikasira ng buhay mo. Ang sabi ko naman sa kanya.
Papadudot matalinong batang anak ko kaya naniniwala ako na kaya niyang alagaan ang sarili niya. May tiwala ko na hindi siya basta na lamang magpapaloko sa kung sino lang na lalaki. Kaya hinayaan ko na dumalaw-dalaw si Joey sa bahay namin. Kaya lang hindi ko maintindihan kung bakit sa tuwing makikita ko siya, meron akong nararamdaman na kakaibang kaba. Kaba na hindi ko maipaliwanag. Yung kaba na para bang ayoko kay Joey para sa anak kong si Joanne. Ang mahirap lang doon ay habang tumatagal ay nakikita ko na mas nagugustuhan na ni Joanne si Joey hanggang sa nalaman ko na nga lang na sanagot na niya ito bago matapos ang huling semester ng third year nila. Sa totoo lang gusto kong magtampo o maggalit sa anak ko. Pero ano ang magagawa ko? Sigurado ako na hindi niya maintindihan ang punto ko sa oras na magalit ako sa kanya. Kaya nang ipaalam niya sa akin ang tungkol sa relasyon nila ay sinabi ko na namang na sana ay huwag silang lalampas sa limitasyon nila, lalo na at hindi pa sila tapos sa kanilang pag-aaral. Papadudot kapag pumupunta si Joey sa bahay ay palagi niyang baon ng malaking ngiti sa kanyang mga labi. Magalang siya at may dalang pagkain sa tuwing nasa bahay siya. Nakikita ko rin kung gaano niya kamahal ang anak ko. Pero nagbago ang tingin ko na yon nang maabutan ko siyang hawak ng mahigpit ang braso ni Joanne at kinakaladkad pasakay ang motor niya. Kakawi ko lang noon galing sa bayan kaya kaagad kong napigilan si Joey at inalis ang kamay niya mula sa braso ng anak ko. Ang kapal na mukha mong sakta ng anak ko? Bitawan mo siya. Inis na hampas ko sa kamay ni Joey. Tita, nag-uusap lang po kami ni Joanne, ang sabi naman ni Joey. Nag-uusap pero kitang-kita ko na kinakaladkad mo siya. Sigaw ko sa kanya. Mama, hindi po. Nag-uusap lang po talaga kami. Medyo naiiyak na sabi pa ni Joanne. Nakita ko ang braso niya at lalo kong hindi nakapagpigil ng galit nang mapansin ko ang pamumula ng kanyang balat. Pumasok ka na sa loob ng bahay. Utos ko sa kanya. Pero mama, ang sabi ko pumasok ka na sa loob ng bahay, Joanne. At ikaw Joey, kahit kailan ayoko nang makita ang pagmumukha mo. Sigaw ko kay Joey. Papadudot inamin ni Joanne na hindi yun ang unang pagkakataon na halos nasaktan siya ni Joey. Seloso raw kasi ito kaya sa oras na nakikita nitong may kausap na kaklase o kaibigan na lalaki si Joanne ay kinakaladkad na raw siya nito palayo mula sa mga yon. Mabigat ding magbitaw ng mga salita si Joey. Pinakita niya sa akin ang mga pagmumura sa kanya ni Joey sa text. Doon ko naisip na yon siguro ang dahilan kung bakit mabigat ang loob ko sa kanya. Kung bakit may hindi ako magandang kaba na nararamdaman sa kanya. Kasi meron talaga siyang tinatagong ugali na hindi maganda. Hindi lang yon ang nalaman ko, Papadudot. Nabalitaan ko rin mula sa isang kaibigan na kilala si Joey na may anak na pala ito na hindi rin alam ni Joanne. Ang masama pa doon ay hindi sinusuportahan ni Joey ang anak niya. Sobrang nasaktan din si Joanne nang malaman niya yon. Tinis niya raw halos lahat ng masasakit na salitang binitawan sa kanya ni Joey pati na ang pananakit nito ng pisikal sa kanya. Nagsinungaling pa raw siya sa akin para lamang hindi ako maggalit kay Joey. Yun daw pala ay nagsayang lamang siya ng oras sa isang walang kwentang tao. Nang dahil doon ay bumaba ang grades niya at nawalan siya ng scholarship. Paulit-ulit siyang humingi ng sorry sa akin pero sinabi ko na ayos lang. Wala siyang dapat na ihingi ng tawad. Ginapang ko lahat ng gastusin sa pag-aaral ni Joanne, Papadudot. Lahat ng pagkakakitaan ay ginawa ko para makapagbayad ng tuition fee ang anak ko. At sa awa ng Diyos ay nakapagtapos siya ng kolehiyo. Mama, pagtawag sa akin ni Joanne, kasunod ang mahigpit na yakap niya sa akin. Salamat po mama. Salamat kasi binigyan niyo ako ng chance na matapos ang pag-aaral ko. Naiiyak na sabi niya. Ako ang dapat na magpasalamat sa iyo kasi kahit kailan ay hindi mo sinira ang buhay mo. Oo, minsan kang dadapat nagkamali pero lahat ng yun ay nagawa mong itama anak. Ang wika ko sa kanya. Hindi ko po magagawa yun kung hindi dahil sa inyo mama. Kayo po ang palaging inspirasyon ko kaya mas pinagbuti ko ang pag-aaral. Gagawin ko po ang lahat para makabawi ako sa inyo. Ang sabi naman ni Joanne.
Papadudot, nagsimula bilang receptionist sa isang hotel ang anak ko. Hindi nagtagal ay nag-apply siya sa isang international airlines at natanggap bilang flight attendant. Maraming iba't ibang bansa na siyang napuntahan. Naipaayos na rin niya ang bahay namin at may sarili na akong boutique shop. Hindi ko siya inuobliga na magpadala ng pera sa akin kasi lahat ng ginagawa ko para sa kanya noon ay obligasyon ko bilang isang nanay niya. Pero si Joanne na nagsasabi na kahit kailan ay hindi siya mapapagod na tulungan ako. Ganon pala talaga ang buhay, Papa Dudut. Babagsakan tayo ng mga problema at pagsubok pero hindi hahayaan ng Diyos na tuluyan tayong bumagsak. Dahil kahit ilang beses kaming nagkaproblema ng anak kong si Joanne, sabay namin na nalampasan yon. Dito ko na po tatapusin ang sulat ko, Papa Dudut. Lubos na gumagalang, Alicia. Magkarugtong daw ang puso ng nanay at anak. Kaya anuman ang mangyari sa anak na masama ay kaagad na mararamdaman ng kanilang nanay. Gaya ng kwentong ibinahagi ng ating kaistorya na si Alicia, wala pa man nangyayaring masama sa kanyang anak na si Joanne ay ramdam kaagad niya na may hindi magandang ugali ang taong napupusuan ni Joanne. Maswerte rin si Joanne sa pagkakaroon ng isang nanay na kagaya po ni Alicia dahil hindi napagod si Alicia na intindihin ang kanyang anak at bigyan ito ng isa pang pagkakataon para muling matapos ang kanyang pag-aaral. Huwag kalimutan na mag-like, share at subscribe.